Dumating ang mensahe sa aming family Viber group 3 linggo bago ang Pasko. Malaking balita raw. Ang boss ko, si David Robles, CEO ng Tech Prime Corp, ay dadalo sa aming pre-Christmas family dinner. Napakalaking bagay nito para sa karir ko. Kailangan maging presentable ang lahat. Kasama ka na dun, Sarah. Tinitigan ko ang mensahe mula sa kapatid kong si Kevin. Binasa ko ng 2 beses. Pagkatapos, tumingin ako sa naka-frame na litrato sa dingding ng opisina ko. Ako, nakikipagkamay kay David Robles sa board meeting noong nakaraang quarter. Kumatok ang aking assistant. Dr. Mendoza, kararating lang ng board materials ng Tech Prime. Kasama sa agenda sa Huwebes ang Q4 review at merger discussion. Salamat, Patricia. Re-reviewin ko mamayang gabi. Nag-alangan siya. Nakangiti kayo, ma'am. Good news? Inimbita lang naman ng kapatid ko ang board colleague ko sa family dinner namin. Wala siyang ideya na magkakilala kami. Oh, magiging interesante to. Hindi lang interesante ang tamang salita. Ako si Sarah Mendoza, 40 onyos, at ginugol ko ang buong buhay ko na minamaliit ng sarili kong pamilya. Ang kapatid kong si Kevin ay mas bata ng 3 taon. Mula pagkabata, siya na ang golden boy. Ang tanging lalaki, ang tagapagmana, ang mahalaga. Ako, laging nasa honor roll. Si Kevin, pasang-awa. Hulaan niyo kung sino ang sineselebrate ni Daddy. Nagtapos ako ng high school bilang valedictorian. Si Kevin, muntik nang hindi makagraduate. Nagpa-party pa si Daddy ng bongga para sa kanya dahil nakasurvive daw. Nakakuha ako ng full scholarship sa MIT para sa computer science. Ang sabi lang ni Daddy, maganda yan, pero sinong lalaking magpapakasal sa babaeng mas matalino sa kanya? Si Kevin naman, nag-aral sa isang mamahaling universidad sa Manila. Sagot ni Daddy, nagparty ng 5 taon at nakagraduate na may mababang grades sa business. Tinawag siyang late bloomer ni Daddy at binigyan pa ng bagong kotse. Nakuha ko ang master's ko. Tapos ang PhD sa Artificial Intelligence, nag-publish ng research papers, nanalo ng awards, at na-recruit ng Stanford para magturo. Kailan ka ba makakahanap ng totoong trabaho? Nang makakuha si Kevin ng entry-level sales job sa isang tech startup, bumili ng mamahaling champagne si Daddy. Ako naman, naging propesor sa Stanford. Nag-publish ng libro tungkol sa AI ethics na naging required reading sa buong mundo. Inimbita akong magsalita sa mga conference sa iba't ibang bansa. Tinanong lang ako ni Daddy kung may asawa na ba ako, na parang yun lang ang batayan ng tagumpay. Pagkatapos, nagsimula akong mag-consulting. Kailangan ng mga tech companies ang AI expertise. Nagsimula sa maliliit na proyekto hanggang sa umabot sa advisory work. Sa loob ng 3 taon, naging miyembro ako ng board of directors ng 5 Fortune 500 companies. Ang bawat board seat ay nagbabayad ng halos dalang 5 milyon hanggang dalang 25 milyon bawat taon. Kumikita ako ng mahigit 100 milyon taon-taon mula pa lang sa board work, bukod pa sa sweldo ko sa universidad at consulting fees na umaabot ng milyon-milyon bawat proyekto. Last year, ang total income ko ay nasa 230 milyon. Ang akala ng pamilya ko, isa lang akong guro na kumikita ng sapat lang para mabuhay dahil napagod na akong itama sila. Si Kevin naman, 2 taon na sa Tech Prime. Sales associate, isa sa 300 empleyadong may parehong trabaho. Kumikita siya ng maayos, siguro 160,000 kada buwan plus komisyon, pero kung magsalita siya, akala mo siya ang may-ari ng kumpanya. Bawat reunion, Kevin Show ang nagaganap. Kwento tungkol sa malalaking deals, nagbabanggit ng pangalan ng mga executives. Nagpapaliwanag ng teknolohiyang hindi naman niya naiintindihan sa mga magulang naming mas lalong walang alam. Bilib na bilib si Daddy. Yan ang anak ko, umaasenso. Hirit naman ni Mommy, Sarah, dapat humingi ka ng career advice kay Kevin. Alam niya ang takbo ng negosyo. May PhD ako mula sa MIT at nakaupo sa 5 corporate boards. Si Kevin,
Nagko-cold call sa mga maliliit na negosyo para magbenta ng cloud storage. Gusto kong sumigaw, pero nanahimik na lang ako. Noong nakaraang Pasko, in-announce ni Kevin na mini-mentor daw siya ng senior leadership. Kilala mismo ni David Robles ang pangalan ko. Pagmamalaki ni Kevin, pinatigil niya ako sa hallway last week at tinanong ang sales numbers ko. Napakagaling naman anak, tuwang-tuwang sabi ni Mommy. Humigop ako ng alak at walang sinabi dahil galing lang ako sa 3 oras na board meeting kasama si David Robles. 2 araw bago iyon, tinatalakay ang 1 bilyong pisong merger. Hiningi ni David ang opinion ko sa AI integration challenges. Ang buong board ay naghintay sa pagsusuri ko bago bumoto. Pero kung sasabihin ko yun sa pamilya ko, kailangan nilang maniwala sa akin at tanggapin na baka posibleng may alam ako sa sinasabi ko. Kaya, nanahimik na lang ako. Ang anunsyo ni Kevin para sa dinner ay sinundan ng sunod-sunod na utos sa group chat. Dad, siguraduhing maayos ang bahay. First impressions matter. Mom, kailangan natin ng sosyal na pagkain. Hindi yung usual na niluluto mo. Fortune 500 CEO ito. Sarah, please lang, magbihis ka ng maayos. Sa lahat, si David Robles ay worth billions. Ito ang pinakamahalagang dinner ng career ko. Huwag niyo akong ipapahiya. Naka-screenshot ang bawat mensahe. Sinend ko sa colleague kong si Jennifer, na nasa board din ng Tech Prime. Sagot niya, Diyos ko, alam ba ni David na sa pamilya mo siya magdi-dinner? Mukhang hindi. Sasabihin mo ba? Hindi pa. Gusto kong makita kung paano ito mangyayari. Ang sama mo. Love it. Tinawagan ko ang executive assistant ni David na si Monica. Monica, tinanggap ba ni David ang dinner invitation mula kay Kevin Mendoza sa sales? Alam mo pala yon? Oo. Ang kulit kasi ni Kevin. 3 emails ang pinadala. Sa huli, pumayag si David para tumigil na. 1 oras lang daw, maximum. Kapatid ko si Kevin. Katahimikan. Sorry. Kapatid ko si Kevin Mendoza. Wala siyang ideya na nasa board ako ng Tech Prime. Tumawa ng malakas si Monica. Magiging masaya to. Alam ba ni David? Hindi pa. Surprise ko sana. Hayaan mo siyang maka-figure out. 1 linggo bago ang dinner, tumindi ang mga utos ni Kevin. Sarah, binilhan kita ng damit. Nasa bahay ni Mommy. Yun ang suotin mo. Lagi ka kasing mukhang librarian. Ang damit ay isang floral dress galing sa department store sale. Size large. Size 6 ako. Nag-reply ako. Susuotin ko ang sarili kong damit. Salamat, Sarah. Importante to. Pwede bang kahit minsan wag kang maging pabigat? Scene zone ko na lang siya. Miyerkules bago ang dinner, tumawag si Kevin. Kailangan kitang i-prep. Sabi niya na walang hello. I-prep para saan? Sa pag-meet kay David. Sobrang successful niya. CEO ng major company. Kailangan maging magalang ka. Huwag kang magtatanong ng mga tangang tanong. Huwag kang magsalita tungkol sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Gaya ng gaya ng technology, business, corporate stuff, stick to teaching, o kung anuman. Sarah, may PhD ako sa computer science. Kaya ko naman siguro makipag-usap tungkol sa tech. Iba ang degree sa real-world experience, Sarah. Si David nagtayo ng bilyong pisong kumpanya. Ikaw nagtsetsek ng papel. Magkaiba yon. Bumilang ako hanggang 10. May iba pa? Oo. Wag mong banggitin ang edad mo. 41 ka na at walang asawa. Nakakahiya. Nakakahiya para kanino? Para sa pamilya. Si David may asawa at mga anak. Normal at successful na buhay. Ayokong isipin niyang ang pamilya natin ay puno ng mga kakaibang matandang dalaga. Hayaan mo na lang akong magsalita bukas. Ngumiti ka na lang at tumango. Ibinaba niya ang telepono. Nakaupo ako sa opisina ko na napapaligiran ng AI research papers, awards, at litrato mula sa corporate board meetings. Tinawagan ko si David sa personal cell niya. Sumagot siya agad. Sarah, napatawag ka?
Quick question. Magdi-dinner ka kasama si Kevin Mendoza bukas? Unfortunately. Yes. Masyadong agresibo sa networking. Naisip ko na lang, magpakita sandali. Kakamustahin ang sales numbers. Typical CEO duty. Bakit? Kapatid ko si Kevin. Mahabang katahimikan. I'm sorry. Si Kevin Mendoza sa sales ay kapatid mo? Yung nagpapadala ng weekly emails tungkol sa performance metrics niya? Siya nga. Wala siyang alam na nasa board ako. Ang akala ng pamilya ko, hamak na propesor lang ako. Humagalpak ng tawa si David. Niloloko mo ba ako? Hindi. Ilang linggo nang nagyayabang si Kevin sa pamilya na darating ang CEO niya. Tinetrain niya kaming lahat kung paano umasta. Sinabihan niya akong huwag magsalita tungkol sa teknolohiya dahil wala daw akong real-world experience. Ikaw? Na nag-advise sa amin sa a 150 billion AI acquisition last quarter? Ikaw na isa sa pinakarespetadong AI expert sa bansa? Hindi alam ni Kevin yun. Akala niya, nag-check lang ako ng test papers. Tawa ulit. Incredible. Anong gusto mong gawin ko? Wala. Just show up. Hayaan mong mangyari ang dapat mangyari. Sarah? Mukhang ito na ang highlight ng taon ko. Araw ng dinner. Dumating ako sa bahay ng magulang ko ng 2:00 wearing a black cashmere sweater at tailored pants. Professional pero komportable. Pagkakita sa akin ni Kevin, sumimangot siya. Binilhan kita ng dress. Ito ang susuotin ko, Kevin. Drop it. Lumapit si Mommy. Sarah, anak, baka pwede kang magpalit. Importante ang boss ni Kevin. Sumingit si Daddy. Sarah, sinusubukan ng kapatid mong mag-iwan ng magandang impresyon. Makisama ka naman. Ito ang susuotin ko. Kung may problema ang boss ni Kevin sa cashmere at maayos na pananamit. Nakakabahalang business strategy yon. Hinila ako ni Kevin sa gilid. Bakit ba ang hirap mong kausap? Importante to sa akin. Bakit hindi ka na lang maging supportive? Supportive ako. Nandito ako, di ba? Tiningnan niya ako na parang ibang tao ako. Minsan hindi talaga kita maintindihan. The feeling is mutual. 4:00 darating si David. 3:00 pa lang, panay na ang tingin ni Kevin sa relo. Nang dumating ang oras, tinipon niya kami. Okay, ito ang plano. Pagdating ni Mr. Robles, kami ni Daddy ang sasalubong. Mommy, alukin mo ng drinks. Sarah, tumulong ka sa kusina. Hindi ako magtatago sa kusina. Hindi ko sinabing magtago ka. Sinasabi kong tumulong ka para hindi ka nakaharang, para hindi umikot sa'yo ang usapan. Umupo ako sa sofa. Dito lang ako. Nagpanik si Kevin. Sarah, please. Tumunog ang doorbell. Napatalon si Kevin. Inayos ang kurbata, huminga ng malalim. Everyone! Best behavior! Ito na ang pinaka-importanting sandali ng karir ko. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si David Robles. Naka-casual slacks at polo shirt. May dalang mamahaling alak. Kevin, magandang gabi. Salamat sa imbitasyon. Mr. Robles, tuloy po kayo. Welcome sa aming tahanan. Pumasok si David. Inilibot niya ang paningin sa sala ang ginagawa ng mga CEO, nag-assess. Tumigil ang tingin niya sa akin. Nanigas siya. Sarah, ngumiti ako. Hi, David. Lumingon si Kevin sa akin. Tapos, kay David, magkakilala kayo ng ate ko? Nakatingin si David sa akin na parang multo ako. Kilala? Si Sarah? Anong ginagawa mo dito? Family dinner to. Pamilya ko sila. Tiningnan ni David si Kevin. Tapos ako. Nakita ko kung paano nag-connect ang mga impormasyon sa utak niya. Kapatid mo si Kevin Mendoza? Unfortunately, yes. Namutla si Kevin. Paano? Paano kayo nagkakilala? Humarap si David sa kanya. Si Sarah ay nakaupo sa board of directors ng Tech Prime. 4 na taon na siyang nasa board. Buwan-buwan kaming nagmimiting. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Napatawa ng pilit si Kevin. Imposible yan. Posible, Kevin.
Seryosong sabi ni David. Si Sarah ang isa sa pinakamahalagang miyembro ng board namin. Ang expertise niya sa AI ay crucial sa direksyon ng kumpanya. Sumingit si Mommy. Teacher si Sarah sa abroad. Sa Stanford. Tenured professor siya, yes. Pero nasa board din siya ng 5 Fortune 500 companies, kasama ang sa akin. Paliwanag ni David. Bakit hindi ko alam na kapatid mo siya? Iba ang apelidong gamit ko. Sagot ko. Yung married name ko ang gamit ko sa profession. Kinasal ka? Garalgal na tanong ni Kevin. 6 years. Hiwalay na kami 3 years ago. Hindi mo alam. Kasi hindi ka naman nagtatanong tungkol sa buhay ko. Tumayo si Daddy. Teka lang. Nasa corporate board ka. Kailan pa? 4 na taon na sa Tech Prime. 7 taon sa iba. Wala kang sinabi sa amin. Sinabi ko, Dad. Ilang beses. Ang sabi niyo lang, okay. Tapos, iniba niyo na ang usapan. Manghang-mangha si David sa nakikita niya. Sinabi niya sa inyo na nasa board siya at hindi kayo. Naniwala? Hindi sila nagtanong ng detalye. Sagot ko. Ang akala nila, maliit na advisory role lang. Hindi mahalaga. Nagsalita ulit si Kevin. Nasa board ka. Yung totoong board? Yung gumagawa ng desisyon? Oo, Kevin. Board of Directors. Nasa compensation committee ako. Ako ang nag-approve ng sweldo ng CEO nyo. Turo ko kay David. Bukod sa iba pa, nagpipigil ng ngiti si David. Ang akala ng pamilya mo? Nagtuturo ka lang. Tanong ni David. Ang tingin nila sa akin, nagsetsek ng papel at nagsusulat ng articles na walang nagbabasa. Yung libro mo sa AI ethics ay required reading sa MIT at Stanford. Cited yun sa mahigit 3,000 academic papers. Binago ng research mo ang approach ng tech industry. Napaupo si Kevin na parang nawalan ng lakas ang mga tuhod. Tumingin si Daddy kay David. Totoo ba ito? Absolutely. Si Sarah ang isa sa mga pangunahing eksperto sa artificial intelligence sa buong mundo. Binabayaran siya ng mga kumpanya ng hanggang 10 milyon para sa isang consulting project. Ang board seats niya ay nagbabayad ng GAW 15 milyon hanggang GAW 65 milyon bawat isa taon-taon. Napatakip ng bibig si Mommy. Mas malaki pa ang kinikita niya sa akin. Dagdag ni David na halatang nag-enjoy. At CEO ako ng 750 billion na kumpanya. Hindi naman totoo yan. Pagtatama ko. Ang compensation package mo last year ay nasa R600 million. Ako, nasa R230 million lang. Fair point, sagot ni David. Pero wala ka namang stress ng pagpapatakbo ng kumpanya. Nakatingin lang si Kevin sa akin. 200 million pesos. Give or take. Depende sa projects at speaking fees. Speaking fees? Nagbibigay ako ng keynote speeches, usually 2.5 million hanggang 4 million per speech. Tahimik ang lahat. Basag ni David. Alam mo, Kevin, ang sabi mo, sa akin nagtatrabaho sa retail ang kapatid mo, namula si Kevin. Sabi ko, sa university, hindi, specifically sinabi mong retail. Tindera. Natatandaan ko kasi, naisip kong kakaiba na ikaw nasa tech tapos siya tindera. Hindi ko matandaan. Ako tanda ko. Sabi ko, Kevin, bakit mo sasabihin sa boss mo na tindera ako? Hindi naman. Baka na-simplify ko lang. Kinakahiya mo ako. Mahina akong sabi. Kaya ka nagsinungaling. Hindi fair yan. Alin ang hindi fair? Ilang taon mo akong pinatahimik. Sinabihang, huwag kayong ibore sa trabaho ko, na ikaw ang magsalita kasi wala akong alam sa real world? Tumikhim si Daddy. Sarah, hindi namin alam kasi hindi ka naman nagyayabang. 7 taon na akong nasa boards, Dad. Kinukwentuhan ko kayo. Tumatango lang kayo at ililipat ang usapan sa sales numbers ni Kevin. Tinitigan ni David ang mga magulang ko. Kung maitanong ko lang po, ano po ba ang akala niyo yung trabaho ni Sarah? Mahinang sumagot si Mommy. Akala namin simple lang. Teacher.
Isa siya sa pinaka-impluwensyal na boses sa teknolohiya, diin ni David. Biglang tumayo si Kevin. Kailangan ko ng hangin. Lumabas siya sa garden. Tumingin si David sa akin. Sundan ko ba? Bahala ka. Bilang CEO niya o colleague ko, lumabas si David at kinausap si Kevin. Sa loob, nakakabingi ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Mommy. Sarah, bakit hindi mo ipinaliwanag ng maayos? Ipinaliwanag ko. Pero mas gusto niyong maniwala na si Kevin ang matagumpay dahil hindi tugma sa narrative niyo na ako ang mas umasenso. Namula si Daddy. Hindi totoo yan. Nung nakuha ko ang tenure ko sa Stanford, tinanong niyo kung kaya ko na bang bumili ng bahay. May bahay na ako nun sa Forbes Park, fully paid. 6 years na. Hindi niyo alam kasi hindi kayo nagtatanong. Akala niyo kailangan ko ng tulong. Akala namin nahihirapan ka. Sabi ni Daddy, mas malaki ang kinikita ko sa inyong lahat combined. Ang investment ko ay nasa A47 million. 4 times a year ako magbakasyon sa Europe. Ang tanging struggle ko lang ay intindihin kung bakit walang alam ang pamilya ko sa buhay ko. Bumalik sina David at Kevin. Pula ang mata ni Kevin. Sa tingin ko, sabi ni David, kumain na tayo. Gamitin natin ito para magkausap ng tapat. Habang kumakain ng lechon, pilit na binabasag ni David ang tensyon. Ang sarap nito. Mrs. Mendoza. Hindi makatingin si Kevin sa akin. Tinanong ako ni David tungkol sa paper ko sa algorithmic bias. Ipinaliwanag niya sa pamilya ko kung paano ko iniligtas ang kumpanya sa 1 bilyong pisong lugi dahil sa analysis ko. Ginawa niya yon? Tanong ni Daddy. Oo. Unanimous ang boto ng board dahil sa rekomendasyon niya. Hindi namin alam na ganyan ka pala kagaling, Sarah, sabi ni Mommy. Kasi hindi kayo interesadong malaman, sagot ko. Nagsalita si Kevin. Sinabi ko sa lahat na nagtsetsek ka lang ng papel. Sinabi ko kay David na tindera ka. Alam ko, bakit hindi mo ako tinama? Maniniwala ka ba kung ginawa ko? Hindi siya nakasagot. Pinutol ni David ang katahimikan. Kevin, ang kapatid mo ay isa sa mga pinaka-impressive na taong nakatrabaho ko. Matalino, pero walang ere. Unlike some people, napapitlay si Kevin. Sarah, simula ni Mommy. Dapat kaming humingi ng tawad. Para saan? Sa hindi pagkilala sa kakayahan mo. Sa pagpaparamdam na mas mahalaga ang career ni Kevin kaysa sa akin. Dagdag ko na siya ang anak, ang importante, at ako ang kakaiba na hindi nag-asawa. Pagkatapos ng dinner, kinausap ako ni Kevin sa terrace. Sorry, sabi niya agad. Sa lahat. Sa pagsisinungaling, sa pagmamaliit sa'yo. Bakit mo ginawa? Kasi natatakot ako sa'yo. Lagi kang mas magaling. Valedictorian? PhD? Ako? Gapang. Mas madaling isipin na academic ka lang at ako ang nasa real world. Pero ngayon alam ko na. Ang totoo, insecure ako. Hindi ito kompetisyon, Kevin. Pero nakipagkumpetensya pa rin ako at natalo ako. Kumikita ako ng barya kumpara sa'yo at nagsinungaling ako kasi hindi ko matanggap na ang ate ko na tinatawag naming manang ay mas matagumpay pala sa buong angkan natin. Sinabi ni Kevin na pinagalitan siya ni David na ang taong kailangang magpaliit ng iba para magmukhang malaki ay mahina. Kaya mo ba akong patawarin? Tanong niya. Hindi ko alam. Hindi lang naman ito isang beses, Kevin. Ilang taon niyo akong ginawang katatawanan. Tumango siya. Kung hindi ba ako nabuking ni David, magsusorry ka ba? Siguro hindi. Tama ka. Siguro hindi. Anong gagawin ko ngayon? Nasa sayo yan. Pero Kevin, hindi ko kailangan ng approval niyo. Buo ang buhay ko kahit wala kayo. Parang hindi mo na kami kailangan. Hindi na. Kailangan ko kayo nung 18 ako at mag-isa sa abroad nung nag-divorce ako. Pero wala kayo kasi busy kayo sa pagpuri kay Kevin. Bago umalis si David, tinanong siya ni Daddy kung totoo ba talagang ganun ako ka-successful. Mr. Mendoza, si Sarah ay iniimbitahan sa World Economic Forum sa Davos
para magsalita sa harap ng world leaders. Na-feature siya sa Forbes at Wall Street Journal. Napasinghap si Mommy. Davos? Hindi mo sinabi? Sinabi ko. Ang tanong nyo lang, kung nag-enjoy ako sa Switzerland. Tapos iniba nyo ang usapan sa sales award ni Kevin. Napayuko si Kevin. Regional top performer lang yun. Lahat nakakakuha nun. Umalis si David nang may respeto. Naiwan kaming apat. Sabihin mo sa amin lahat, sabi ni Daddy. Bakit ngayon lang? Tanong ko. Bakit hindi nung nagsisimula pa lang ako? Nagkulang kami. Iyak ni Mommy. Hindi ko alam. Kaya niyo bang tanggapin na mas matagumpay ang anak niyong babae kaysa sa anak niyong lalaki nang hindi siya minamaliit? 6 na buwan pagkatapos ng dinner, na-promote si Kevin. Hindi dahil sa akin, pinaghirapan niya. Tumawag siya para ibalita. Senior sales associate na ako. Maliit lang, pero progress. Congratulations, Kevin. Sinabi ko sa team ko ang tungkol sa'yo. My sister, the AI expert. Bilib sila. Mabuti. Bumisita sina Mommy at Daddy sa bahay ko sa unang pagkakataon. Nakita nila ang opisina ko. Ang mga awards. Ang ganda ng bahay mo, sabi ni Mommy. Salamat. 1 taon makalipas, napasama ako sa Forbes Most Powerful Women in Tech. Nagpa-party ang pamilya ko, totoong party para sa akin. Nag-toast si Kevin para sa ate kong si Sarah. Na nagtagumpay kahit bulag ang pamilya niya sa galing niya. Na nagpatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nangangailangan ng validation, naluha si Mommy. Ngumiti si Daddy. Hindi ito buong kapatawaran, pero sapat na ang respeto. Nanatili ako sa board ng Tech Prime ng 8 taon pa. Si Kevin, umasenso rin sa sarili niyang sikap, naging tapat, at hindi na insecure. At tuwing Pasko, kinukwento namin kung paano dumating si David Robles sa bahay at kung paano nabunyag ang katotohanan dahil sa isang simpleng dinner. Huwag mong hayaang diktahan ng iba ang halaga mo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapakita ng kung sino ka talaga, tanggapin man nila o hindi. Hayaan mong ang katotohanan ang magsalita para sa'yo.